May nangyayaring bago sa Rusya na hindi pa nangyari sa kasaysayan nito. Habang bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya at lubhang pumapalpak ang digmaan para kay Vladimir Putin, isang partikular na grupo ng mga tao, ang tahimik, na nagsimulang maghanda para sa pagpapalit ng pamahalaan sa loob ng bansa. At ang grupong iyon ay ang pinakamalapit na kaalyado ni Putin. At ang tinutukoy ko ay ang mismong Partido Komunista ng China. Isang ulat ang nagsasabing tahimik na binubuo ng Beijing ang direktang ugnayan sa ilang opisyal ng Rusya na posibleng mamuno kapag wala na si Putin. At tila hindi sapat yun, hindi lang China ang gumagawa. Kahit ang mga kumpanya tulad ng Wildberries ay iniiwan na si Putin at mismo mga kapitbahay ng Rusya ay diretsahan na siyang sinasabihan na, "Oy, kailangan mong itigil ang digmaang ito." Hindi maganda ang kalagayan para sa Rusya. Kahit sa loob mismo ng Rusya, dumarami na ang nananawagan kay Putin na itigil ang espesyal na operasyong militar na ito. Umabot na sa punto na pati FSB pumapatay ng bumabatikos sa gobyerno. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano nagsimulang maghiwa-hiwalay ang alyansa ni Putin nitong nakaraang 2 linggo. Bakit ang China ay kumikilos na parang isang bansang naghahanda sa pangkamatay ni Putin? At bakit? Isang particular na poster sa Beijing ang nagsasabi ng lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa kung gaano kaganda ang relasyon ni Xi Jinping at Vladimir Putin. Kailangan din nating talakayin ang Iran dito dahil mukhang naghahanda silang bombahin ang Ukraine. Simulan na natin. Ako si Sam at ito ang Business Basics. Yunahin natin ang pinaka nakakagulat na bahagi. Bakit naghahanda ang CCP sa pagbagsak ni Putin? Pero bago yan, ipakikita ko ang clip ng manggagawang Ruso na nananawagan kay Putin na itigil ang digmaan. Hindi siya natatakot, isugal ang buhay niya. Panurin ninyo. Ano ang pakiramdam mo? Pagkabigo? Sa ano? Sa ating mga autoridad. Bakit? Dahil pinayagan nilang mangyari ito. Ang katotohanan na ang isang mapayapang pasilidad na pangunahing humahawak ng pagbiyahe ng mga salawal, gulong at sapatos ay tinamaan ng mga atake mula sa kalaban. Sa mga lokal na autoridad ba o sa mga pambansang autoridad? Direktang nag-uulat ang mga Siyempre. pambansang autoridad. Sa pambansang pamahalaan. Ano naman ang pinagkaiba kung ano ang ginagawa kung ng ano mga ang nasa ginagawa reyon? ng Ang mga mahalaga nasa ay reyon? ang mga nasa pambansang pamahalaan. At noon, nagsimula na ang mga pag-atake Sa sa isang bodega bodega sa Moscow at sa St. Petersburg. Akala mo ba aabot ito sa atin? Oo naman. Bakit? Kasi naalala ko nung may pag-atake sa Tatlin sa sentro. Pumunta ako sa Lugar ng pag-atake noong araw ding iyon. Dahil sa kung paano ang lahat ng bagay ay dun at kung paano hindi man lang nila pinaalis ang mga tao. Halatang kami ay walang protektibong organisasyon kaya magkakaroon pa ng mga pag-atake. May nasawi o nasugatan ba rito? May dinala silang tao. Siguro dahil lang sa sobrang init. Tatlong put 8 degrees. o kung ano man sa labas. Mas tumindi na ba ang hangarin mo na mas maagang matapos ang SMO? Para sa putang ina, syempre naman, Syempre. lagi namang mataas. Pero na yon, Siya nga pala. Sobrang-sobra na kasi sa kahit anong kondisyon o may partikular na kondisyon. Oo, sa kahit anong kondisyon. Ang mga partikular na kondisyon ay hindi rin akma sa magkabilang panid. Tapusin na lang ito kung ano man ang meron. At yun na yun. Kailangan kong itama ito. Hindi tama ang sinabi niya na ang Wildberries, ang Russian Amazon, ay panloob at tila lang ang binibenta. Hindi yun totoo. Tingnan ang screenshots ng website para makita ang mga binibenta nila bago ang pag-atake ng Ukraine. Makikita mo ang combat vest, military-grade tactical gear, at drone parts, bomb dropping system para sa FPVs. Lahat ay pwedeng i-order at may next day delivery. Pwede mo rin itong ipadala sa front lines. Kaya kung gusto mong suportahan ang mga tropa doon, pwede kang magbayad ng ganitong kagamitan para ipadala sa frontlines. Hindi pa yan ang pinaka-nakagugulat. Ngayon, alam nyo na ito, ang Amazon ng Rusya. At kontrolado nila halos 50% ng e-commerce market doon. At ibig sabihin nito, napakalawak ng saklaw ng kanilang sistema ng logistics. Sobrang lawak nito na pati ang gobyerno ng Rusya at ang militar ng Rusya ay ginagamit ang sistema ng logistics ng kumpanyang ito para mag-supply ng mga tropa sa frontline. Ito ang dahilan kaya tina-target ng Ukraine ang mga warehouse na yon. Epektibo ang strike dahil may ginawa ang Wildberries na nakakagulat. Dati, may kategoryang kaugnay sa SVO na tawag sa Ruso para sa espesyal na operasyong militar. Tahimik na tinanggal ang kategoryang iyon sa website kagabi. Hindi ko alam kung matutuwa si Putin rito. Pero malinaw na epektibo ang mga pag-atake ng Ukraine. Pansinin mo, tinatago na ng kumpanyang ito ang koneksyon nila sa militar. Ngayon, kung maghahanap ka ng particular na bagay gaya ng tactical gear o vest, makikita mo pa rin ang mga item na binibenta ng website bago tinanggal ang kategoryang ito. Ang tanging nawala na ngayon ay ang mismong kategorya. Dati ay may kategorya sila na tinatawag lang na SVO, espesyal na operasyong militar sa Ruso. Ngayon, wala nang ganong kategorya. Kaya hindi ito itinuturing na pagtataksil. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagtataksil laban kay Putin tulad ng ginawa ng presidente ng Kazakhstan sa harap ni Putin. Katabi niya si Putin at sinabi, "Oy, kailangan mong itigil ang digmaang ito." Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin ang Sina dahil ito ang pinakamalaking balita ngayong buwan. Pero hindi ko pa ito natatalakay.
Kaya talakayin natin ito ngayon. Naghahanda ang Sina sa posibleng pagbagsak ni Putin at pinatitibay ang direktang ugnayan sa pinakamakapangyarihang mga tao sa Rusya para maiwasan ang magulong transisyon. Ito ay nakakagulat na ulat mula sa Wall Street Journal, isang mapagkakatiwalaang source. Bago natin pag-usapan ito, gusto ko lang ipaalala na ang Rusya at China ay hindi talaga naging magkaalyado noon. Kung titingnan natin ang kanilang kasaysayan, madalas silang magkaribal. Sinakop ng Rusya ang malaking bahagi ng dating teritoryo ng China, kabilang ang buong Russian Far East, na hanggang ngayon, itinuturing pa rin ng maraming Chino na makasaysayang lupain ng China. Hindi nawala ang hinanakit na yon. Sa social media ng China ngayon, may mga nananawagan pa rin kay Xi Jinping na sakupin ang Far East ng Rusya habang abala ang Rusya sa Ukraine at bawiin ang lupang pag-aari ng China. Gusto kong ipakita ang prediksyon na sinabi ng isang tao 2 taon na ang nakalipas. Hindi ako matalino, pero hanga ako kay Sarah Payne. Sigurado akong gusto nyo rin ang mga video niya dito sa YouTube at mga ilang taon nang nakalipas o mga 2 taon nang nakalipas, talagang na-predict niya ito. Kaya pakinggan nyo. Putin, sinusubukan niyang magtatag ng imperyo sa panahon ng nasyonalismo. Hindi talaga yan uubra. Ibinuhos niya lahat ng armas niya sa Ukraine. Inilalantad ang Siberia. At si Xi Jinping ay pumasok na agad kahit bago pa ang digmaan sa Ukraine. Iyan ang Belt Road Initiative na unti-unting kumukuha sa dating impluensya ng Russia sa Central Asia. Isinasagawa ni Putin ang sugal sa isang aktual na digmaan kahit mahina ang Russia at malakas ang China, kaya't mas nakakasama ito. At sasabihin mo, bakit nga ba mahalaga ito? Ang Russia, particular ang Siberia, ay may eksaktang mga yaman na kailangan, hinahangad at gustong makuha ng China na kadikit ng teritoryo nito para hindi ito magalaw ng iba. Gusto nila ng tubig dahil ubos na ang reserbang tubig sa ilalim ng lupa nila sa Hilagang China, habang ang lawa ng Baikal ay may mahigit 20% ng surface fresh water sa mundo. Kung gusto mo ng mabilis na solusyon, ito ang pinakamaganda. At kilala ang China sa malalaking proyekto tungkol sa tubig. Naglalagay sila ng mga dam sa Mekong at Yangtze. Gumawa na sila ng malalaking proyekto sa tubig. Maaring mangyari rin yan sa hinaharap ng Rusya. Sino ba ang makapagsasabi? Si Xi Jinping na ngayon ang may hawak ng lahat ng baraha. Siyam na beses mas marami ang populasyon at GNP ng China kaysa sa Rusya. At ang kanilang per capita GNP ay nagkakalapit na. Hindi magandang balita para kay Putin. Sa tingin ko, hindi tanong kung magtatagal ang bromance na ito, kundi kung kailan matatapos. Kailan kaya magdedesisyon si Xi Jinping na sapat na ang impluensya niya para makuha ang gusto niya? Nangyayari na ang prediksyon na ito sa mismong oras na ito ayon sa ulat. Sabi ng Wall Street Journal, pinalalalim ng China ang ugnayan sa mga opisyal ng Russia at elite na posibleng may papel kapag wala na sa kapangyarihan si Putin. Dahil sa digmaan at internasyonal na pag-iisa, mas naging dependent ang Russia sa China. Dati, itinuturing ni Xi Jinping si Putin na huwaran noong 2013 nang magsimula siyang mamuno bilang presidente. Kaya may saysay din naman dahil sa panahong yon, nasa kapangyarihan na si Putin ng mga 13 taon. Kaya noon, hinangaan ni Xi Jinping si Putin. Ngayon, tila junior partner na si Putin. Nadiskubre rin ng mga autoridad ng Russia ang mga tangkang paniniktik ng intelihensya ng China sa mga opisyal ng Russia na nasa gitnang antas. Pinili ng Russia na itago ito para hindi masira ang relasyon sa Beijing. Hindi rin nila ito nabanggit sa pribadong usapan. Nalaman lang natin mula sa mga source sa Russia at may dahilan kung bakit ganito. Sa ngayon, mas kailangan ng Russia ang China kaysa kailangan ng China ang Russia. China ang may 40% ng foreign trade ng Russia at 33% ng export income nito. Pero 4% lang ng kalakalan ng China ang napupunta sa Russia. Sa pananaw ng China, mahalaga ang 4%, pero mas malaki pa rin ang halaga ng merkado ng China at mga produktong Chino para sa Russia. Dahil dito, ginagamit ng China ang kalamangan nila para makakuha ng higit pang konsesyon. Hindi pa rin patas ang alyansa. Binahan ng produktong Chino ang Russia na paalis ang mga lokal na tagagawa. Sabi ng mga analyst, layunin ng China na panatilihin ang impluensya sa Russia kahit magbago ang liderato sa Kremlin. Kaya lalo itong nagiging sunod-sunuran. Isang puppet state at kolonya ng likas na yaman. Ngayon, gusto ko pang magtalakay, pero mahalaga ang pagsisikap ng China na gawing sunod-sunuran ang Russia, na kinikilala rin ng mga elitista sa Russia. Kamakailan, sa simula ng buwang ito, nagkaroon tayo ng isang Russian oligarch na si Melishenko na lumabas at nagbigay ng panayam sa mga ekonomista. Ngayon, malapit talaga ang taong ito sa Kremlin. Nagkaroon siya ng one-on-one na pagpupulong kay Putin tungkol sa digmaan na ito at iba pang mga bagay. Sa katunayan, noong nagsimula ang digmaan na ito noong 2022, dati siyang pinakamayamang tao sa Russia. Kaya kitang-kita ang kapangyarihan niya. Nakakagulat talaga yung taong nagbibigay ng panayam sa isang Western na publikasyon. Parang, bakit niya ginagawa yon?
Pero pag binasa mo ang panayam, nagkakaroon na ng saysay. Itong taong ito ay parang nagbabala sa kanluran laban sa pagbagsak ng Russia. Sinasabi na, "Oy, hindi mahalaga kung anong mangyari pagkatapos bumagsak ang Russia. Masama pa rin ang mangyayari sa mundo dahil may mga nuklear na armas ang Russia." Ngayon, malaking panayam ito at may buong video kami para sa mga miyembro. Kung gusto mong mapanood, mag-member ka. Sa panayam, may sinabi siyang interesante. Isa sa naiisip niyang senaryo kapag bumagsak ang Russia ay posibleng sakupin ito ng China. Sasakupin ng China at ituturing ang Russia na parang kolonya ng mga likas na yaman at isang basalyong estado. Sabi niya, masyadong malaki ang Russia para gawing puppet state ng kahit sinong bansa. Kaya sa pananaw ng China, magiging malaking abala lang ito sa kanila. At kaya nga, kahit posible ito, hindi rin ito gusto ng China. Ayaw ng China na bumagsak ang Russia, sabi niya. Hindi kasing bigat ng sinasabi niya ang katotohanang may Russian oligarch tayo. Isang makapangyarihang oligarch na malapit kay Putin. Na malapit sa Kremlin ay agang sinasabi ng oligarkang Ruso na iniisip ng mga elite ng Russia ang posibleng pagbagsak ng Russia at pagsakop dito ng China. Kaya hindi ito basta haka-haka lang ng mga tao sa labas. Malinaw na iniisip din ito ng elite o makapangyarihang klase sa Russia. Ngayon, hindi lahat magkasundo sa mangyayari kapag bumagsak ang Russia. Pero iniisip pa rin ng lahat kung anong mangyayari kung sakupin ng China yon. Talagang nakaka-interest ito. Pag-usugsapan natin ang pangalawang punto. Dahil lumabas ang artikulo nang bumisita si Putin sa China mas maaga nitong buwan at nagkita sila ni Xi Jinping sa Beijing. Nagkaroon sila ng pagpupulong, nagpa-picture at ginawa ang karaniwang ginagawa ng mga leader sa pagbisita. Pangunahing dahilan ng pagpunta niya sa Beijing ay para maisara ang kasunduan sa gas. Umaasa si Putin na pipirmahan ng China at Russia ang kasunduan sa gas o mas tsak, ang kasunduan sa pipeline. Pipeline na Power of Siberia 2. Sa kasamaang palad, mukhang nabigo ang kasunduang yon. Kaya pumunta si Putin sa China na umaasang ito'y maisasara. Sinabi ng China sa kanya, pwedeng itigil na lang natin ito kaysa magnegosasyon. Itigil muna ang negosasyon na yon at hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito napakalaking bagay. Na yon, bago tayo magumpisa, tingnan muna kung ano ang nakita ni Putin pagdating sa China. Ang poster na ito. Huwag mag-focus kay Xi Jinping na may itinuturo kay Putin. Hindi yon importante. Ang mahalaga ay ang poster sa likod nila. At mahalagang poster yon dahil maraming tao sa China, kabilang na ang Chinese media. Madalas nilang pag-usapan ang poster na ito. Kaya heto ang buong pinakamalinaw na larawang nahanap ko. Sa poster, mas matangkad si Xi Jinping kaysa kay Putin na nakatingala sa kanya ng may paghanga na siyang sinabi ng Chinese media. Ganito inilalarawan si Putin na humahanga kay Xi. Pwede nating talakayin kung may ibig sabihin ito o wala. Alam mo ba kung sino ang sobrang sensitibo sa ganitong simbolismo? Si Putin mismo. Noong 2013 nang ihambing ni Pangulong Obama sa publiko ang body language ni Putin at ang kanyang nakayukong postura sa parang isang batang nababato sa likod ng silid-aralan. Lubos na na-offend si Putin doon. Talagang nasaktan siya sa komentong yon at ang iisang komentong yon ay talagang nag-ambag sa paglamig ng relasyon sa pagitan ng US at Russia. Nangyari ito noong 2013 pagdating ng 2014. Sinalakay ni Putin ang Crimea at inangkin ito. Mas malaki ang naging papel nito sa paglala ng relasyon ng US at Russia. Alam mo, lalo pang lumala. Tinaki ni Putin ng personal ang ganoong komento at naging bahagi ito ng pagtrato ng US at Russia sa isa't isa. At kung paano hinarap ni Putin si Pangulong Obama. Bukod pa rito, may mabigat na kasaysayang kalakip ang mga propaganda poster, lalo na sa China at Russia. Noong 1950, matapos sakupin ng China, unang bumisita si Mao Zedong sa Moscow para simulan ang alyansang Sino-Soviet. Doon, nakita niya ang isang bagay na nakita rin ni Putin. Nakita niya ang Soviet propaganda poster kung saan si Joseph Stalin ay mas matangkad ng kaunti kay Mao Zedong at sinadya talaga ang ganoong paglalagay. Ayon sa mga eksperto noong panahong yon, noong panahon ng Soviet Union, gustong ipakita ng Russia na si Stalin ang nakatatandang kapatid o senior partner sa kanilang relasyon. Sa totoo lang, peke ang poster. Mas matangkad talaga si Mao ng ilang pulgada kaysa kay Stalin. Kaya hindi ito parang magkalapit lang. Malaki talaga ang agwat ng taas nila. Kahit ganon, inilabas pa rin nila ang poster na mas maliit si Mao at mas malaki si Stalin. Kaya napansin ito ni Stalin. Alam naman natin kung saan nauwi ang relasyong yon, di ba? Noong Cold War, nagkaproblema ang Sina at Soviet Union. Sinamantala ng US ang problemang yon sa kasunduan ni Kissinger para mapalapit sa China at masigurong hindi magsanib muli ang Soviet Union at China. Hindi natin tiyak kung gaano kalaki ang papel ng poster na ito. Baka sobra ko lang itong binibigyang kahulugan. Pero may mga tao sa loob ng China, madalas pag-usapan ng poster na ito. Kaya gusto ko itong ibahagi.
Pero ngayon, pag-usapan natin ang malaking kahihiyan, ang pagtangi ni Xi Jinping na pirmahan ang kasunduang desperadong gustong ipapirma ni Putin sa Beijing. Bibigyan ko rin kayo ng kaunting background. Sa mapang iyon, makikita mo ang dalawang magkaibang pipeline. Isa ay ang Power of Siberia 1 na umiiral na. Isa itong pipeline na nagdadala ng natural gas mula sa mga Siberian field ng Russia papuntang China sa kasalukuyan. Ngayon, gusto ni Putin gumawa ng mas mahabang pipeline na katulad nun. Siyempre, Power of Siberia 2 ang tawag dito. Ikokonekta ng pipeline na ito ang Western Siberian at Arctic gas fields ng Rusya diretso sa China. Mahalaga ito ngayon, lalo na sa mga bagong field na yon. Dati silang nagsusupply ng gas sa Europa. Matapos salakayin ni Putin ang isang bansang Europeo, hindi gaanong interesado ang mga mamimiling Europeo sa pagbili ng gas mula sa Rusya. At duda ako magbabago agad ang isip nila. At iyan ang dahilan kung bakit ipinatupad ng Russia o mas particular ni Putin ang planong tinatawag niyang pivot to Russia. Iyan ang tawag sa plano. Plano ng Russia ay palitan ang negosyo nila sa Europa ng panibagong negosyo sa Asia. Mahalagang bahagi ng plano ito. Siyempre, ang sentro ng planong ito ay ang kasunduang ito. Ibebenta na lang sa China ang gas na dating napupunta sa Europa na may saysay dahil kailangan ng China ng gas at lumalaki ang konsumo nila taon-taon. Malaki ang konsumo nila ng hydrocarbon. May gas ang Rusya na pwede nilang ipadala sa tubo, hindi na kailangan ng barko. Di ko lang alam tawag kapag gas ang dumadaan sa tubo, pero pwede nilang idaan sa tubo papuntang China. Pareho silang may kailangan sa isa't isa. Kailangan ng Rusya ng pera. Kailangan ng China ang produkto ng Rusya. Bakit hindi nila pipirmahan yon? Ang tanong dito, syempre, ang problema dito ay ang presyo. Alam ng China na sila ang may kalamangan. Lalo na ngayong sinisira ng mga drone ng Ukraine ang mga tanker ng langis ng Rusya sa Black Sea at Sea of Azov. Mas gusto talaga ng Rusya na idaan na lang sa pipeline ang kanilang gas papunta sa ibang bansa kaysa ipadala ito sa barko. Ang China naman, alam nilang desperado ang Rusya na magbenta. At bukod pa doon, pwedeng makuha ng China ang kanilang gas kahit saan. Alam mo yon? Pwede nilang kunin mula sa gitnang silangan. Meron silang ilang lokal na supplier. At sigurado akong may iba pa silang supplier. Kaya hindi naman sa kailangan na kailangan nila ng gas. Pero hindi nila kailangan na mula talaga sa Rusya ang gas. Ngayon, gusto ng Rusya na magbayad ng China ng market price. Tulad ng dating binayaran ng Europe. At sabi ng Rusya, paano naman kung dahil pinalitan mo ang langis mo para sa amin, magbayad ka ng parehong presyo? Ang China ay nais magbayad ayon sa presyo ng Moscow. Kaya ang mga tao sa Rusya, hindi lang sa Moscow, may diskwento sila sa gas dahil kay Putin. Kaya masaya sila sa kanya. Kaya nagbebenta siya ng gas sa ibang bansa at sa mga dayuhang kumpanya. Ginagamit niya ang perang iyon para bigyan ng subsidya ang gas na ibinebenta niya sa loob ng bansa. Sabi ng China, paano kung ibigay mo sa amin ang gas sa presyong sinisingil mo sa mga mamamayan ng Rusya? Ngayon, syempre, malamang umaasa si Putin na magkasundo sila sa negosasyon. Kaya lumipad siya sa Beijing para makipagnegosasyon o maghanap ng kompromiso. Sabi ng China, oy, paano kung itigil muna natin ang negosasyon? Alam ng China na habang tumatagal ang paghihintay, mas lumalaki ang leverage ni Xi Jinping. Kaya hindi sila nagmamadaling makipagnegosasyon na yon. Wala pa akong gaanong karanasan sa negosasyon. Pero marami na akong napanood na pelikula at may natutunan akong isang aral mula sa lahat ng pelikulang napanood ko. Karaniwang, mas may kalamangan ang handang umalis sa negosasyon. Kaya kahit umalis ang China, gusto pa rin nila ng kasunduan. Pero nais nila yung mas pabor sa kanila kaysa sa kayang ibigay ni Putin. Tama? Ngayon, bukod pa sa lahat ng ito, may teorya ako tungkol sa tunay na layunin ng China. Pero ito ay isang teorya na hindi ko pa talaga nakikita saan man. Kaya gusto kong maging tapat tungkol dito. Ito ay purong haka-haka lamang na galing lang sa akin. Kaya tandaan mo yan at ipaalam mo sa akin sa mga komento kung ano ang iniisip mo. Ngayon, kontrolado ng China ang maraming industriya sa Rusya. Lalo na mula nang magsimula ang digmaan. Mas naging maigpit ang Rusya pagdating sa lahat ng produktong galing China. Ibig sabihin, tinanggal na ang mga taripa. Tinanggal ang lahat ng hadlang. Kaya binahan ng mas murang produkto ng Chino ang pamilihan sa Rusya. Dahil dito, nalugi ang mga kumpanyang Ruso na di kayang tapatan ang presyo ng Chino. Sa katunayan, tingnan mo itong ulat na ito. Tumaas ng 21% ang mga bangkarota sa Rusya ngayong unang kalahati ng taon. 43% ng negosyo sa Rusya ay nagsabing posibleng kailangan nilang magdeklara ng bankruptcy sa lalong madaling panahon. Sigurado akong hindi lang dahil sa kompetisyon mula sa China ito. Pero masasabi kong malaking bahagi nito ay dahil sa kompetisyon mula sa China. Kaya ito ang teorya ko. Paano kung hindi lang gas ng Russia ang gusto bilhin ng China, kundi pati mismong mga field nito? Hindi ba't mas makatuwiran na mas mainam na ikaw ang may-ari ng mga field kaysa magbayad ka lang para sa produkto na nanggagaling doon? Kung magpapatuloy ang pagbagsak ng Russia tulad ngayon, posibleng opsyon yan sa future. Hindi ko alam kung gaano ito posible. Alam ko sa US, pwede kang legal na magmay-ari ng gas o oil field. Pero alam ko na, sa ibang bansa, hindi yon karaniwan. Ikaw ang may-ari ng lupa. Pero lahat ng nasa ilalim nito ay pag-aari ng gobyerno. Kaya sa technical na usapan, hindi mo ito pwedeng ibenta sa iba. Siguro ganon sa Rusya, pero di ako sigurado. Kung totoo,
Baka yon ang target ng mga Chino. Uulitin ko, haka-haka lang ito. Tandaan mo, hindi ito seryosong teorya na pinag-uusapan ng iba. Hindi lang China ang nagtatraidor sa Rusya, pati Kazakhstan at iba pa. Pag-uusapan natin ito mamaya. Bago yon, sigurado akong may ilan sa inyo ang nagtataka. Bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya. Bumababa ang pag-export ng langis ng Rusya. Bumababa rin ang kita mula rito. Kaya sigurado akong may ilan sa inyo na nagtatanong, paano nga ba pinopundohan ng Rusya ang digmaan na ito kung may mga problema sila mula sa iba't ibang direksyon? Alam nyo ba? May sagot tayo dyan. Sa wakas, may sagot na tayo para dyan. Ngayon, bago natin talakayin ang sagot na yan, mabilis lang na paalala sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaki ang tulong nito sa algorithm. Tingnan natin ang ulat. Sa simula, sinubukan ng Rusya pundohan ang digmaan gamit ang utang. Nagbenta sila ng bonds para makakuha ng pera mula sa mga gustong magpautang, na siyang plano nila. Pero sa kasamaang palad, dahil sa takbo ng ekonomiya ng Rusya, hindi masyadong interesado ang mga mamumuhunan na bumili ng bonds ng Rusya. Sa katunayan, nitong nakaraang buwan o nitong huling 30 araw, nagsagaga ang Ministeryo ng Pananalapi ng Rusya ng 4 na auction para ibenta ang bonds at makalikom ng pondo. At hulaan mo kung ano, lahat ng 4 na auction ay kinailangang kanselahin dahil walang gustong magbid para sa bonds ng Rusya. Parang nagbukas ng tindahan ng Rusya para ibenta ang mga bonds nito, pero wala namang pumupunta para bumili. At syempre, nakakahiya yon para sa pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo. Kahit ganon, lumala ang sitwasyon. Kaya inanunsyo ng Ministeryo ng Pananalapi na hindi na sila magbebenta o mag-auction ng bonds. Ibig sabihin, binabayaran ni Putin ang digmaan sa pagbebenta ng ginto mula sa reserbang ginto ng Rusya. Ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Rusya, nagbenta ang Rusya ng 44 na toneladang ginto mula reserba ngayong taon para punan ang kakulangan sa pambansang budget. Record ang dami ng nabenta. Hindi natin tiyak kung ilang porsyento ito ng kabuuang reserbang ginto dahil hindi inilalantad ng Kremlin ang natitirang ginto. Kahit ganon, hindi maganda kapag kinakalkal na ng isang tao ang kanilang ipon. Magbayad para sa digmaan na hindi naman nila dapat sinimulan. Dito papasok ang pinaka-nakakatawang clip na sumasalamin sa kalagayan ng Rusya. Isang manggagawang Ruso ang ini-interview tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Rusya. At sabi niya, ayos lang lahat. Yan ang laging maririnig mo sa manggagawang Ruso. Pero sa kasamaang palad, sa likod niya, halatang may hindi ayos. Kaya panurin mo ang clip na ito. Pagmamalaki sa ating Rusya. Bakit nga ba pagmamalaki? Sila Hindi, kasi para ang may matutuwa hawak ang ng Muslim. lahat. Ayos Unos lang na ang Prasya. lahat. Ayos na ayos dito. Napakainam ng lahat. Sa tingin mo ba, May, dapat bang ipag-alala sa mga susunod na mangyayari? Mag-aalala? Sa tingin ko, panahon lang ang makakapagsabi kung may dapat bang ipag-alala o wala. Sa tingin ko, Ang matandang magiging babae malinaw ang ay lahat pinapanood pagdating ng ako Taglagas. papuntang Yasnasan. Bakit Taglagas mismo? Kasi, hanggang kailan pa ba natin titiisin ang lahat ng ito? Kailangan na ng desisyon tungkol sa lahat ng ito. Siguro kailangan na talagang magdesisyon. Yun ang palagay ko. Hindi gawa ng AI yon. Totoong video yon. Ngayon, gaya ng sabi ko, hindi lang Chino ang nagtaksil kay Putin. Nariyan din ang Pangulo ng Kazakhstan na gumawa ng hindi inaasahan ni Putin. Magkatabi silang dalawa sa komperensya. Tuwing may ganitong pagtitipon ng mga leader, maraming tao ang magkasamang nakaupo at ang nasa ulunan ng mesa ang nagsasalita. Noong nagsasalita ang Pangulo ng Kazakhstan, hayada niyang sinabi kay Putin na, "Oy, paano kung itigil mo na ang digmaang ito? Sobrang dami ng namamatay na tao." Pansinin ang reaksyon ni Putin dahil katabi niya mismo ang taong ito. Wala akong itatago. Tingnan mo lang ako. Hindi ko itatago ang katotohanan na marami akong natatanggap ng mga signal. Ipinaalam ko sa iyo ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng telepono mula sa Europa, mula sa Estados Unidos ng Amerika. Mga palatandaan ng kasalukuyang sitwasyon. Ang alitan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Alam mo, sa tingin ko, sinabi ko na ito mula pa noong una. Alitan sa pagitan ng mga bansa. Sa pagitan ng mga bansa, hindi natin pinag-uusapan ang anumang digmaang sibil. Palaging iginagalang namin ang mga Ukranyano. Ang kanilang kultura at wika ng may respeto. Naniniwala kami na hindi pagganap na malinaw sa marami. Kabilang kami ang likas ng labang ito. Hindi malinaw para sa marami ang likas ng labang ito. Kabilang na kami. Sabihin na natin kung mayroong isang labanan, kasama ang isang nagyelong sigalot sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia. Ang diwa ng labang ito. Ang pinagmulan ng labanan na ito ay lubos na malinaw sa amin. Sinaliksik nila ang kasaysayan. Pero dito, napakahirap. Naiintindihan ko na hindi. Ipinakita mo ang sukdulang kakayahang umangkop sa diplomasya sa pagpupulong sa Anchorage, Alaska. Ito ay mapagkumbaba kong opinyon dahil ako ay nilalapitan. Panahon na sigurong ipagpaliban ang sigalot at bumalik sa Formulang Istanbul 2.0
dahil may mahahalagang resulta doon. Mayroong medyo mahalagang At siyempre, sa ilalim ng garantiya ng mga makapangyarihang bansa, kasama na ang Rusya. Upang magpatuloy. sige, tapos napatuloy na tayo. Ganon ang reaksyon ni Putin nang marinig ang sinabi ng Pangulo na tapusin na ang digmaan. Hindi siya masaya na nakaupo lang. Sa kabutihang palad, masuwerte si Putin dahil may bansang handang sumuporta sa kanya. At ang bansang yon ay Iran. Takahayag lang ng media ng Iran na hindi sila natatakot na simulan ang pambubumba sa Ukraine. Ipapakita ko kung bakit. Kahapon ng umaga, hayagang kinumpirma ni Pangulong Zelensky na matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang mga barkong nagdadala ng kargamentong militar sa Caspian Sea sa pagitan ng Russia at Iran. Yan ang Caspian Sea na nasa screen mo. Makikita mo ito sa Hilagang Silangan o itaas. Nandyan ang hangganan ng Russia. At sa kabila nito, makikita ang Iran sa timog. Hangganan ng Iran. Matagal nang ginagamit ng Russia at Iran ang dagat Caspian bilang lihim na daanan ng armas, drone at bahagi ng misil. Kahit ano ay naipapasa. Ganito rin tahimik na ililipat ang mga bahagi ng Shahed drone sa pagitan ng dalawang bansa. Alam nyo rin ang ginagawa ng Shahed drone sa Ukraine? Sinasira nila ang mga apartment, mall at pinapatay ang mga sibilyang Ukrainian. At iyan mismo ang dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang mga barkong yon. Pero alam mo ba, ang naging tugon ng Iran ay talagang nagpapakita kung kaninong panig ng digmaan nakatayo ang Iran. Ito ang sinasabi ng media ng Iran. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang sinasabi ng gobyerno ng Iran. Dahil alam ko na, maraming tao ang may ugali na suportahan ang kahit anong bansa na laban sa Estados Unidos. Alam kong karamihan sa nanonood dito ay wala namang ganong ugali. Pero sigurado kong alam ninyo, may mga taong ganon. Marami ang sumusuporta sa mamamatay taong rehimen ng Iran dahil lamang laban ito sa Estados Unidos. Hindi nila alam na kasabot ng Russia ang parehong rehimen. Ito ang sanhi ng libu-libong namatay sa Ukraine. Ang parehong rehimen ang dahilan ng daan-daang libong namatay sa Iran. Gayunpaman, tignan natin ang pahayag ng Iranian state media. Hayagang nagbanta ang Iranian media na atakihin ang Ukraine gamit ang ballistic missiles. Nagpost sila ng larawan na nagpapakitang abot ng ballistic missiles ng Iran ang buong Ukraine, kabilang ang super heavy Karak. Sayang lang ang mga magagandang missiles. Ngayon, hindi lang media ang laban kay Zelensky. At sa Iran, kontrolado ng gobyerno ang media. Kaya state media ito na kinakatawan ang gobyerno. May mga opisyal ng Iran na lantaran at walang dahilan binabanatan ang Ukraine. Basta, alam mo, ginagamit nila ang wikang ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Tingnan mo ito. Ito ang Iranian Foreign Minister na sinusuportahan ng maraming tao. Sigurado akong yung mga nanonood ng video na ito ay hindi siya sinusuportahan. Pero maraming tao sa Estados Unidos ang sumusuporta sa taong ito nang walang dahilan. Ito ang pahayag na inilabas niya. Inatake ni Zelensky ang isang Iranian commercial vessel at napatay ang isang marinero. Lantad na paglabag sa UN Charter na inutos ng Israel para hilahin ang Europa sa kanilang digmaan. Sa tawag ko kina EU High Rep Kalas at Foreign Minister Lavrov, nilinaw kong hindi pwedeng palampasin ang ginawa ng palamunin sa Kiev. Hindi ito diplomatikong pananalita. Klaro na ipinapakita ng Iran kung kaninong panig sila. Simula pa lang, sinusuportahan na nila ang Rusya na hindi alam ng marami pero ang Iran ay nagsusupply ng mga Shahed drone sa Rusya. Nagtatayo sila ng mga pabrika ng drone sa loob ng Rusya para tulungan ng Rusya na makagawa pa ng mas maraming drone. At bukod pa dyan, nagbibigay na rin ang Iran ng mga misil sa Rusya bago pa magsimula ang digmaan sa Iran. Libu-libong sibilyang Ukrainian nang napatay ng mga misil at drone. Buong suporta ang rehimeng Islamiko ng Iran sa Rusya. Samantala, sinisira ng Ukraine ang mga kargamentong ipinapadala ng Rusya sa Iran. Malamang gagamitin ng Iran ang sandata laban sa tropang Amerikano sa gitnang silangan. Ukraine ang humaharang sa kanila. Matagal na nating hindi na pag-uusapan ang digmaan sa Iran. Kaya kailangan natin itong balikan. Huwag kalimutan, ito rin ang rehimen na pumatay ng 40,000 mamamayan nila sa simula ng taong ito habang nagpoprotesta ang mga tao. Bago tayo lumihis, balikan natin ang Ukraine. Ipapakita ko rin ang ginagawa ng mga puwersang Ruso para haranin ang mga drone ng Ukraine sa kanilang mga refinery. Pwede siguro natin itong tawaging bagong depensa. Tingnan ninyo, sinimulan ng subukan ng Russia ang mga metal na lambat at parang mga lambat na gawa sa metal ito. Hindi ito lambat na tela o plastic. Mas matibay at matigas talaga ang mga ito. Sinusubukan ng Russia ang mga lambat sa mahahalagang refinery sa pag-asang sasabit ang mga drone ng Ukraine o sasabog bago tumama sa mga makina. Sa kasamaang palad para sa Russia, nahanap na ng Ukraine ang solusyon sa problemang ito sa frontline. Dahil ginagawa na rin ito ng mga tropang Ruso. Kaya nag-innovate ang Ukraine at ito ang kanilang solusyon. Isang fence post bomb. Pinag-usapan namin ito para sa aming shorts at social media. Kaya tingnan ninyo ang coverage na yon. Akala ng Rusya na ayos na nila ang drone problem at ginawa ng Ukraine ito ang tinatawag na fence post bomb. Isang simpleng pampasabog mula Ukraina ang kinababahala ng militar ng Rusya.
Matagal nang ginagamit ang maliliit na drone para tugisin ang mga sundalong nagtatago sa mga trinsera gamit ang mga granada at iba pang pampasabog. Kaya nagbago ng taktika ang mga puwersa ng Rusya. Nag-ukay sila ng mas malalalim na silungan at pinatibay ang bubong gamit makakapal na troso at lupa. Nagdagdag sila ng bakal na yero at naglagay ng anti-drone na lambat sa mga bunker, trinsera at ruta ng supply. Ginawang parang maliit na kuta bawat posisyon laban sa drone. Epektibo ito. Ang pagsabog ng granada sa bunker ay nagkakalat ng nakamamatay na pira-piraso. Madalas, ligtas ang mga sundalo sa ilalim dahil nasasalo ng bubong ang karamihan ng pagsabog. Ayon, yang mismong kahinaan na yan ang napagpasyahan ng Ukraine na samantalahin. Imbes na karaniwang granada, gumawa ang Ukraine ng bumbang may mahabang parihabang katawan at matibay na bakal na spike sa unahan. Parang bakal na poste ng bakod ang itsura. Mabibigat na drone, gaya ng kilalang Baba Yaga, ang nagdadala ng sandata sa ibabaw ng natatakpang posisyon bago ito bitawan ng patayo. Dito nagiging matalino ang ideya. Imbes na agad sumabog sa bubong, ang bakal na dulo muna ang bumabaon at tumatagos sa proteksyon. Tinutuhog nito ang lupa, kahoy, yero at kahit ang anti-drone na lambat. Pagkalampas sa bunker, doon pa lang sasabog dahil sa delayed fuse. At ayun na nga, may pagsabog na tayo. Ang kaunting pagkaantala ay nagbago ng lahat dahil malupit ang pagsabog sa masikip na lungga. Biglang, ang bubong na ginawa para protektahan ng mga sundalo ay siya ring ikinulong ang pagsabog sa loob, na lalupang nagpapalaki sa mapanirang lakas nito. Ang pinakanakakabiglang bahagi ay kung gaano kasimple ang ideyang ito. Hindi kailangan ng Ukraine ng mamahaling missile na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Sa halip, hinira nito ang ideya ng mga bunker buster na sandata mula ikalawawang digmaang pandigdig at ginawang abot kaya para madala ng maraming drone sa front lines. Sa halip na muling imbentuhin ang gulong, ginawang mas maliit at abot kaya ng Ukraine ito. Kaya nagbababala ang mga Russian military blogger sa buong Telegram. Ang mga bunker at anti-drone net na dati nagbibigay ng oras sa sundalo ay nayoy mas kaunti na lang ang proteksyon. Dati, kailangan ng Ukraine ng maraming drone at paulit-ulit na atake para sirain ang pinatibay na posisyon. Binibibigyan ng oras ang mga tagapagtanggol para makatakas. Ngayon, isang tama sa tamang lugar ay kayang butasin ang bubong at patayin ang lahat ng nasa loob. Bangungot na ito para sa Rusya. Hanggat di nila mapigilan, bawat sundalo sa Ukraine ay may panibagong kinatatakutan, bombang parang poste ng bakod. Dagdag pa, may bagong segment tayong Isang Araw sa Buhay na hindi mula sa kung sino-sino, kundi mula sa isang tunay na FPV drone pilot sa gitna ng labanan. Gusto kong ibahagi ito sa inyo. Panuurin ninyo. Para sa atin, не ест нас. Mama, nasa YouTube ba ako? Naku... May video camera ako. Oh, base. Nasa YouTube ka ba? May bati ka, sir. Magiging siya. Pala, pare. Sir, may all reses. Ibababa ko na ito. Solid na so. Papasok na kami. Nakakita kami ng halimaw. Anong? 10 pulgada ang masamang aso. Ikaw ang mundo. Sarili nitong opsyon. Bigmaan isa. Walang kwenta ito. Dangbukun? Sora? Oo. Matagal na kitang iniintay para sa araw na kanluran. Pasensya na. Pasensya na. Ako, anong pelikula? Ambush. Pasensya na. Sige, tara. Oh. Isa itong kwento ng katatakutan. Papanoodin kita mamaya. Sige. Ikaw, eto pala ang pagkuha ng video. Para sa suka. Pagdating sa oo. Baka sinasabi niya, tumigil ka. Doon iniisip ko, kunan mo ng video o huwag kill. Pasensya na, palayan mo siya. Kamakailan, inaanalisa ng dating Navy SEAL na si Chuck Parr ang isang video mula sa frontline noong unang bahagi ng digmaan na nagpapakita ng mga banyagang mandirigmang voluntaryong nagsasalita ng Ingles pumunta sa Ukraine upang lumaban para dito. Pinipipilan ang pag-usad ng mga Ruso. Na yon, ipapaliwanag ni Chuck ng detalyado ang mga taktikang desisyon at tatalakayin ang lahat. Pero ang clip na yon ay ipapalabas bago ang mahalagang mensaheng ito. Kaya pakinggan mo muna at pagkatapos ay papanoorin natin ang clip. Ang isang bagay na hindi ko talaga nagustuhan sa YouTube ay kapag sinasabi ng mga creator na pakisuportahan ng channel pero wala naman silang naibabalik na kapalit. Nagawa ko na ito, kaya alam kong mali. At palaging, pakiramdam ko ay baligtad yon. Kaya namin ginawa ang Basics Insider. Kung magiging miyembro ka, hindi lang basta suporta sa aming channel ang ginagawa mo, kundi may makukuha ka talagang mahalagang kapalit. Araw-araw, nag-a-upload kami ng mga eksklusibong video na hindi lumalabas dito sa YouTube dahil, sa totoo lang, hindi talaga namin pwedeng i-post ang mga iyon dito. Mas malalim pa naming tinatalakay ang mga kwento na aming pinapakita. Mas marami kaming oras na ginugugol sa mga detalye na hindi kasya sa mga video na ito.
At syempre, mga detalye na ayaw ng algorithm. Nagdadala rin kami ng veteranong sundalo tulad ni Chuck Farr para suriin ang mga kuha mula sa frontline at ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari. At paghihiwalayin ang mga totoong impormasyon mula sa propaganda. Sa Basics Insider, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa algorithm o umasa sa ads. Kaya hindi rin namin iniisip kung itutulak ng algorithm ang aming nilalaman. Natatalakay namin ang mga kwentong di sana tatalakayin kung di dahil hindi namin iniintindi ang mga advertiser. Hindi rin ito censored at mas malawak ang coverage para sa gustong maintindihan ang sigalot lampas sa headline. Siyempre, malaking tulong ang pagiging miyembro ninyo sa amin. Ang totoo, laging nagbabago ang algorithm ng YouTube. Ang kita sa ads ay hindi palagi. Minsan, nire-rekomenda ang videos, minsan hindi. Kaya mahalaga ang komunidad ng miyembro para magpatuloy ang independent coverage nang hindi nakaasa sa algorithm. Kaya kung interesado ka sa mas malalim na pagsusuri, habang tinutulungan kaming ipagpatuloy ang gawaing ito, i-click ang join button sa ibaba o pumunta sa basicsinsider.com. By the way, kung kayo ay nasa YouTube app gamit ang inyong iPhone o Android, mas mataas ang presyo dahil may sariling bayad ang App Store. Kaya kung ayaw mo magbayad ng ganong presyo, maaari kang pumunta sa aming channel gamit ang browser sa iyong teleponyo o sa computer. Masaya kaming makasama ka at maraming salamat sa iyong suporta. Ngayon, balik na tayo sa ating video. Oh, Ayos. Russo yun, di ba? Oh, sa tingin ko ngayon, may nakuha na silang gamit mula sa labanan. Nainis ako bilang surfer na makita silang gumagawa ng hang loose. Pare, ako. Alam mo yon, grabe. Yeah. Oh, pare. Oh. Parang multi-tool na tinamaan ng bala yan. Wow. Sa tingin ko, hindi totoong K-bar yan. Sasabihin ko lang, hindi ko alam ang nangyari sa enkwentro, Sam. Pero kung may nawalan ng kutsilyo at sandata, alam mo na, sige. May kaunti ang ipinapakita sa akin tungkol sa kung sino ang kalaban ko. May resulta ba tayo? 2 bang Ukranyano ang napatay sa labanan? 2 ang napatay mula sa drone team ng Ukraine at 6 mula sa Rusya sa labanan. Wow, aba, masamang enkwentro yan. Alam mo, Sandali, hindi. Tanga ako. May 2 napatay ang team na pinapanood natin. 2 tao ang napatay ng drone team. At pagkatapos, 6 pa ang napatay ng team na ito. sige, sa tingin ko, yung lalaking tinamaan ng tumalbog na bala, halata naman. Alam mo, maliit lang sugat niya. Ayokong tamaan sa ulo. Kaya? Buti naman para sa kanya at dapat kang alagaan ng kaibigan mo. May mga drone ang mga Ukrainyano na nagbabagsak ng mga bungkos ng thermite grenades. Kaya yun ang isa na sumabog. Nakakatawa kasi, isa sa mga Votnik ang nagtaas ng kurtina agad. At itong lalaki ay aabot talaga sa isang bote ng tubig na. Oh, sige. Hindi yan matalinong gawin. Pero ganito yon, kinukuha nila ang mga bungkos ng thermite grenades at ang thermite grenade ay mukhang kulay abong smoke grenade. Meron itong lilang banda sa paligid nito. Isa itong granada na may safety handle at pole pin. Hiilahin ang pin, bitawan ang safety handle. Pero agad itong sumasabog at nagpapalabas ng jet ng parang pulbos na aluminyo at thermite at pulbos na aluminyo para magsimula ito. Alam mo kapag inihanda mo to, talagang ginawa sila para manira. Dinadala namin to para manira. Alam mo, pati sarili nating crypto o radyo. Pero kapag itinapon mo o inilagay sa sasakyan, at parang alien lang ito, Sam. Walang makakapag-apula nito. Tinatawag itong Class Delta Fire. Sa aircraft carrier, may traktora sila para itulak palabas ng gilid. Hindi mo ito mapapatay. Matutunaw nito ang bakal na parang alien at dadaan lang mula isang palapag papunta sa iba pa.